Seryoso ka? Si Lian ay may hawak na granada at tumalikod para sabihing patayin ang mga tao, magnakaw ng mga kabayo, magnakaw ng balot. Ang mga bagay na itinuturo ko sa inyo ay dapat niyong matutunan ng buong puso, sapagkat ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay. Napatingin ang lahat sa elliptical object sa kanyang kamay, at kahit na medyo nalilito sila, tumango sila bilang pagsang-ayon dahil nagtiwala sila kay Lian. Sa paanan ng burol, umiihi ang tatlong Hapones sa labas ng kampo nang biglang may narinig silang yabag na papalapit. Isa sa mga lalaking umiihi ay tinusok ni Lian sa puso at agad na namatay. Sa isang pag-atak, ibinaba ni Lian ang kanyang one long sword at inatake ang dalawa pang lalaki gamit ang spray ng dugo. Isang ulo ang lumipad sa hangin. Nang makitang napatay ang dalawa niyang kasama, napasigaw ang natitirang lalaki sa alarma. Nang marinig ang sigaw, sumugod ang mga Hapon sa kampo upang tumulong, ngunit nang dumating ang taliba, ang tatlo sa kanilang mga kasama ay patay na, nagkahiwa-hiwalay, at nagtatago sa malapit. Malamig na ngumiti si Lian habang pinagmamasdan silang lumalapit. At pagkatapos ay sinimulang patayin ang mga Hapon ng isa-isa ng walang awa. Nang makita ang malaking hukbo na papalapit, nawala si Lian sa di kalayuan. Si Lian lang ang nakita ng mga Hapones. Hinabol nila siya, sumisigaw sa ganitong paraan, at ang buong hukbo ng Hapon ay sumunod kay Lian sa isang lambak. Sa sandaling ito, ang mga granada ay nahulog mula sa kung saan patungo sa maraming tao. Bigla itong sumabog, napuno ng usok at alikabok ang hangin, at lumaki ang apoy. Ang nakakabinging pagsabog ay umalangaw-ngaw sa buong gabi, na isa-isang nilamon ang buhay ng mga Hapon. Sa oras na ito, ang mga Hapon ay nasa kaguluhan, at si Deng Tianxiang at ang kanyang mga kawal ay nagmadaling lumabas. Sumisigaw si Lian at nag-uutos na patayin sila, kunin ang kanilang mga kabayo at ang kanilang baluti. Nakilala ng isang Hapon si Lian habang siya ay tumatakas at inaayos niya ang kanyang pana upang ipana diretso kay Lian. Nang marinig ang tunog ng palaso, nahulog si Lian at gamulong pababa sa dalasdis ng burol. Inakala ng mga Hapones na napatay nila si Lian at agad na sumakay sa kanilang mga kabayo sa burol upang hanapin ang kanyang bangkay. Ngunit matapos maghanap ng walang kabuluhan, bigla niyang narinig ang tunog ng isang espada na sumisipol sa hangin, at si Lian, na may palaso ay sinaksak sa Hapones na tumambang sa kanya. Pagkatapos ay inilabas niya ang arrow at tumingin kay Wang Xiang, na ngayon lang ay tumatakbo patungo sa kanya. Inakay ni Lian ang lahat na palibutan ang kampo ng mga Hapones, na naging dahilan upang tumunog ang alarma sa lahat ng dako. Ang mga signal flare ay tumaas sa kalangitan, na bumubuo ng 9 na bilog. Maririnig sa labas ng kampo ang tunog ng mga kabayong tumatakbo sa kaguluhan. Nagkalat ang kaguluhan sa lahat ng dako. Sa liwanag ng apoy, sumakay si Lian sa pinuno ng grupo, na nakasuot ng pulang baluti. Ang iba pang mga sundalo ay nakasuot naman ng itim na baluti na kanilang nakuha at pinamunuan ang higit sa 20 nasamsam na mga kabayo malapit sa likod ni Lian. Nakahilera ang mga Hapones at nagpana ng mga palaso sa grupo ni Lian. Isang ulan ng mga palaso ang bumuhos na parang ulan, maraming mga kabayo ang nabaril, napaungol sa sakit habang sila ay nahulog. Isang sundalo ang tinamaan ng palaso sa mukha at natamba. Nang makita ito, ipinahayag ni Deng Tianxiang ang kanyang kawalan ng kakayahan. Samantala, binuhat ni Wang Sheng ang matandang daw. Sinusubukang iwasan ang mga arrow na lumilipad patungo sa kanila. Mahinang tanong ng matandang daw, "Munting Wang Xiang, mayroon ka pa bang mga granada na ibinigay sa iyo ng general?" "Oo. Bakit mo natanong?" Nang marinig ang tugon ni Wang Sheng, hiniling sa kanya ng matandang daw na kunin ang mga granada para sa kanya, kasama ang 2 pang arrow. Yumuko si Wang Xiang, kumuha ng 2 palaso mula sa kanyang lalagyan, at ibinigay ito kay Old Daw kasama ang mga granada. Kinuha sila ng matandang daw,
Ginamit ang isang PC upang itali ang mga granada sa pagitan ng dalawang palaso, at ibinalik ang mga ito kay Wang Xiang, sinabing, barilin mo sila ng buong lakas hanggat maaari. Nang marinig ang mga salita ng matandang dayo, inilabas ni Wang Xiang ang kanyang pana at binaril ang kakaibang gawang bahay na sandata na ito patungo sa mga Hapones. Lumipad ang bomba sa gitna ng hanay ng kalaban, at hinaypan ito ng isang bagzo ng hangin, na nag-iwan ng isang patlang ng durog na laman at dugo sa gitna ng pagsabog. Sa buong paligid, ang mga sundalong Hapones ay nahulog na parang mga tangkay ng palay na itinutumba. Ang hindi inaasahang pangyayari ay nagdulot ng kaguluhan sa hanay ng mga Hapon. Sinamantala ito ni Lian para sumulong sa karamihan at patayin ang Wan. Isang mahabang espada ang kumislap, at ang dugong Hapones ay tumalsik, na namatay ang kalangitan na pula. Dahil man sa pawisan ang kanyang mga kamay o dahil sa dugo, halos madulas ang Wanlong sa kamay ni Lian. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang itali ng mahigpit ang espada sa kanyang palso. Marahil ito ang pagkakaiba ng isang sundalong lumalaban para sa kanyang bansa at isang sibilyang nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Brutal ang pananaksak at paglaslas. Ang mga kabayo ay humihingal at nagbanggaan sa sakit, at ang amoy ng dugo at kamatayan ay napuno ng hangin. Habang kinakatay ni Lian ang isang lalaki gamit ang isang espada, itinaas niya ito at inihampas sa kanyang leeg. Itinagilid ni Lian ang kanyang ulo upang maiwasan ang nakamamatay na suntok at i-activate ang Crimson Flash upang makita ang impormasyon ng kanyang kalaban. Lumitaw ang impormasyon mula sa general. Pangalan Morisugan, isang general na may dalang bandila nang siya ay namatay sa labanan, ito ay magpapapahina sa moral ng mga sundalong nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang kanyang espesyalidad ay kasanayan sa militar. Magaling siyang sumakay ng mga kabayo, ngunit kung walang kabayo, hindi na siya katapat ng mga sundalong pulang scarf. Nang makitang kumilos ang kanilang general, tuwang-tuwa ang mga Hapones at inakala nilang nanalo sila. Ngunit pagkatapos lamang ng 2 galaw, ang lalaking ito ay pinatumba ni Lian sa kanyang kabayo. Upang maiwasang malaglag ang Wanlong, ibinalik ni Lian ang espada sa kaluban nito. Kinuha ni Lian ang sibat ng general, na kamamatay lang. At sumugod siya sa karamihan, sumisigaw. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang dulo ng sibat ay tumusok sa karamihan. Ang kanyang isang galaw ay naging sanhi ng paglusob ng hukbo sa pagkubkob. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Deng Tianxiang, sa likuran, ay hindi nakatakas at napalibutan siya ng mga Hapones. Lumingon si Lian at nakitang si Deng Tianxiang, bagamat napapaligiran, ay kalmado pa rin at walang takot. Biglang nanliit ang mga mata ni Deng Tianxiang, at lumapit sa kanya ang 3 sundalong pulang scarf. Nang makitang hindi makatakas si Deng Tianxiang, pinahihit ni Lian ang kanyang kabayo at umabant. Nagmamadaling pumasok. 3 o 4 na panig ang sinusubukang palibutan si Lian. Itinulak ni Lian ang kanyang sibat pasulong, at hinarang ng unang lalaki ang baras. Ginamit niya ang kanyang lakas, hinatak ang kanyang kamay, at itinulak ang lalaki palayo. Nanlamig ang kanyang mga mata, ibinaba niya ang kanyang sibat at pinutol ang sandata ng kalaban. Pagkatapos ay pinahihit niya ang baras ng sibat at pinaalis ang umaataking sandata. At pagkatapos ay iniwagayway niya ang baras ng sibat at tinamaan ang ulo ng kaaway, na nagpatambasa kanya mula sa kanyang kabayo. Sinamantala ni Lian ang momentum ng kabayo. Diretsyong itinusok ni Lian ang sibat sa leeg ng isang mangangabayo. Pagkatapos ay binitawan ni Lian ang sibat at hinayaan ang kabayo na magpatuloy sa pag-charge. Nang madaanan niya ang lalaki, hinawakan niya ang baras ng sibat at hinayla ang ulo ng sibat sa kanyang leeg.
Bahagyang nanginag ang kanyang palso, at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Sa sandaling ito, nakita ng mga Hapones na si Li Yan ay napakatapang na napatay niya ang kanilang general sa ilang mga galaw lamang, na naging dahilan upang sila ay mataranta at umatras ng ilang hakbang sa panig ni Dang Tianxiang. Hindi mabilang na mga eskrimador ang naglabas ng kanilang mga busog at nagpaulan ng mga palaso sa kanya. Nang makita ang paparating na mga palaso, yumuko si Deng Tianxiang at umatras sakay ng kabayo. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay sa saddle, at ibinagsak niya ang sarili sa tiyan ng kabayo. Napaungol ang kabayo sa sakit, bumubulwak ang dugo, at nahulog na patay dahil sa tama ng napakaraming palaso. Nagpasya si Deng Tianxiang na makipagsapalaran at kumuha ng mahabang espada mula sa lupa. Isang lalaking may sibat ang sumugod at itinulak ito ng diretso sa ulo ni Deng Tianxiang. Sa sandaling iyon, isang kabayo ang bumangga sa kabayo ng lalaki. Si Li Yan iyon. Iniunat ni Li Yan ang kanyang kanang kamay at tinawag, "Tianxiang, sumakay ka sa kabayo." Itinaas ni Dang Tianxiang ang kanyang kaliwang kamay, sinipa ang kanyang paa, at tumalon para maupo sa likod ni Li Yan. Ibinato ni Li Yan ang kanyang sibat na parang dragon na nag-uunat ng katawan at pinatumba ang lalaki sa kanyang kabayo. Tumalon siya sa kabayo ng kalaban at sinabi kay Dang Tianxiang, "Tianxiang, dumiretso ka lang." Tinitigan ni Dang Tianxiang si Li Yan, nagtitiwala sa kanya at hinahampas ang kanyang kabayo para umabant. Kalmadong naglabas ng maliit na bote si Li Yan, sumando sa leeg ng kabayo, at ibinuhos ang gintong likido sa bote sa bibig ng kabayo. Ang pagod na kabayo ay biglang natuwa, ang mga mata nito ay naglalabas ng gininto ang liwanag at ang aura ng isang hari, na naging sanhi ng takot at pag-atres ng mga nakapaligid na kabayo. Sa pagtingin sa hitsura ng kabayo sa ilalim niya, ngumiti si Li Yan. Ang dugong kilin ay talagang kapaki-pakinabang. Hindi na kailangang mag-alinlangan pa. Pinahit ni Li Yan ang sibat sa kanyang kamay at sinira ang paligid. Sa sandaling ito, biglang naging magulo ang paligid ni Li Yan. Lumingon siya sa likuran at nakita niya sa alabok ang isang binata na nakasuot ng pilak na baluti, isang helmet na gintong agila na nakataas sa kanyang ulo, at isang sibat na mga 1.7 metro ang haba sa kanyang kamay, na umaarangkada. Nahulog ang lalaki at kabayo. Lumiwanag ang mga mata ni Li Yan, at sinabi niya, "Magandang sandata." Nakita ng isa pang lalaki si Li Yan na nakasuot ng Japanese red armor at ngumiti, sa pag-aakalang isa siyang Japanese general. Nang hindi naghihintay na magsalita si Li Yan, sumakay siya sa kanyang kabayo pasulong. Umalangaw-ngaw sa isang kisap mata ang tunog ng pagbangga ng bakal. Ang dalawang lalaki ay nag-away para sa ilang mga galaw. Pagkatapos ng ilang galaw, nalaman ng binata ang spear technique ni Li Yan. Habang siya ay nagtataka, tumawa si Li Yan at sinabi na siya ay isa sa kanya. Napagtanto ng binata na napagkamalan niya si Li Yan na isang general ng Hapon. Pinuri niya ang spear technique ni Li Yan.